Guys, today pag-uusapan lang natin dito yung update regarding dito sa ating automated, no? Dahil ang daming mga nagtatanong dito kung kamusta nga ba yung nangyari doon sa ating na setup na automated AI trading, grid trading bot. So pag-uusapan natin yan dito sa video natin today. Ano yung mga napansin ko? I'm just sharing my experience dito. Ano yung naging result nun? So ipapakita ko yan dito sa video natin today. I'll get stop out ba, liquidated, na-TP ko ba, na manual check ko ba before magkaroon ng pagbagsak ng presyo. So pag-uusapan natin yan. Pero bago tayo dito guys magsimula, no, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first, subscribe nyo yung YouTube channel natin, turn all the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel guys. So andito tayo ngayon sa app. Hanggang ngayon meron pang mga aftershock, so yung crypto, at meron pang mga notifications tayo na nare-receive na still on its retracement, no, kasi nagkaroon nga ng pagbagsak ng presyo ito during US stock market. Mag-close pa lang yung stock market, so nagkaroon ng announcement si Trump. So ngayon guys ay i-check muna natin dito sa my trade tab. Ayan, tapos puntahan natin dito sa history, no. Ito makikita natin meron ditong paper icon na may small clock, no. So pwedeng puntahan ito sa my trade tab, dalawang tap lang. Ayan, para lumabas yung trading bots, no, dito. And then meron ditong ayan, no, yung paper icon na merong small clock. Ayan, so select ko lang ito. Ayan, so meron na kayong hints kaagad. Ayan, makikita natin we have setup kay Ton, perpetual, and makikita natin dito guys na I got stop, no. Ayan, no, liquidation, tinamaan yung liquidation. And meron pa akong mga setups dito guys, papakita ko na lang, like WUSDT, OKB, Bio, meron din akong gold, and then yung pump. So papakita ko yan dito sa video natin today. It's good din guys, no, to check the bot manually. So isa din yan sa approach na ginagawa ko. So right now, ayan, makikita natin, meron ako ditong ginawa na stop manually. Itong Sol USDT, yan, naka smart arbitrage, I decided to stop na kasi hindi ko trip yung behavior ng market. Before pa ito magkaroon ng pagbagsak ng presyo, tapos na-reject yung diagonal resistance trend line ko na inilagay. So I decided na i-stop na muna itong si Sol USDT smart arbitrage, no. So meron tayong 5 ongoing, i-check natin yan mamaya. Pero isa ito sa mga approach ko din na to check manually, no, para informed ako doon sa current situation or current behavior ng market. So this one, Sol USDT smart arbitrage, ay stop manually before pa magkaroon ng pagbagsak ng presyo, no. So meron ditong stop date, yan, no, sa baba makikita natin 10/11/2025 4:58. Ayan, so meron akong ongoing setup din kay OKB. Ayan, so in-stop manually ko rin ito guys. Ayan, makikita natin. Same din doon sa pag-stop ko kay Sol, na after ko ma-stop ko na rin itong OKB. Meron ako ditong profits na 3.34. Guys, ito pala, no, as a quick reminder lang, I'm just share lang dito ng experience ko. And again, itong application na ginagamit natin is not yet regulated dito. Meron na ding mga advisory ito. And gusto ko lang din sagutin yung mga questions dito sa community. Again guys, itong video natin today is just for ideas lang, no, for reference, an update. Gusto ko lang sagutin yung mga questions. And does not qualify as an investment or financial advice. Hindi ako professional, hindi ako financial advisor. And please be mindful guys, no, para mas magkaroon tayo ng informed decisions, especially during these times na nagkakaroon ng pagbagsak ng presyo. That's the risk. And mas maganda pag-usapan yon para meron tayong heads up, no, informed decision sa end natin. So yun lang, quick disclaimer dito. So ayan, meron tayo ditong na stop manually. If you observe as well sa ating YouTube channel, I decided to withdraw, no. So before pa yung dump, no. Kaya maganda rin na meron kayong experience. Isa din sa important yan. Timing is another factors din yan. Ayan, so itong Bio, isa din sa naiwan ko to, I got stop out 34.58 USDT. So yan yung pinaka-loss ko. Pero itong W guys, ayan, so na-stop manually ko ito. As per checking dito, meron tayong 18 USDT profits. And I decided to stop ito. So itong kay Bio naman, malaki yung RNR ko dito eh. So nag-profits ako kay Bio. Meron tayong video niyan nung nakaraan ng almost 50k, no. So
Itong 34 USDT is just a small part lang naman. And WUSDT, I decided to stop manually. And then dito naman sa baba niya, which is itong si pump, ay ito, na-close ko na ito before pa magkaroon ng pagbagsak ng presyo. And makikita natin na stop natin siya ng 7 pa, no? October 7. And then meron tayong profits dyan na 115 USDT. Ayan, so yung ton, decided to stop manually na rin ito. Atom as well, stop manually. So punta tayo sa ongoing. Yun guys, no, yun yung pinaka-history ng ating bots. Sa mga nagtatanong. So dito guys, meron tayong 5 bots pa na naiwan, which is ito naman is Flywheel. Siguro in part na lang ng video, share ko yung playlist na ginawa ko. Sa mga nagtatanong, hope you get some insights. Pwede nyo panoorin yon. I discuss doon nung risk and reward guys. No? Kailangan natin maintindihan yung pinaka-risk para mas magkaroon tayo ng informed decisions sa end natin. So ito naman, I think this one is naka-DCA type siya na merong time kung kailan mati-trigger. Ayan, yung 5. Meron tayong naiwan. Meron tayong negative na sa recurring buy natin na negative 1 USDT. Yan, XAUT, which is the gold, still open pa ito. So, yung pinaka-update natin guys, pinakita ko sa inyo yung pinaka history natin dito. Ayan. So, we got stop, liquidation hit, and yung mga ginawa natin dito to stop manually. And siguro isa sa mga lessons dito is just to check the open position, especially sa bots manually. No? I keep mentioning naman ito sa mga previous video natin dito sa ating YouTube channel na hindi porket naka AI trading bots is that papabayaan mo na lang siya. It's better as well to manually check, no? And then ito is for experienced trader, and it's better as well na ma-check mo manually, cross-validate sa chart ano yung behavior ng chart, meron bang mga rejection doon sa trend line na ginawa mo, especially resistance, and anticipate yung mga gantong scenario, no? Like for example, massive move sa market ng pagbagsak, and lagi ko ngang mini-mention yung risk and reward, risk management for this kind of scenario sa market, crypto market guys. So, hope you get some updates dito, especially sa mga nagtatanong. Sana na answer ko yung questions nyo dito. Kung meron pa kayong mga questions guys, feel free to comment lang sa comment section ng video na ito. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.